na napakasinungaling nitong Guban. Right? Bakit kamo? Number one pala, walang kredibilidad. Bakit? Nakakulong ng panghabang buhay. Okay? Kinontempt, okay, noong panahon ng Senate. Sino ang nag-contempt noon? Si Dick Gordon. At sa Senate, si Acop. Okay? Sa Senate, sorry. Sa lower house, sa House of Representatives, okay, itong mga legislators, okay, isa dito ay si Acop. Siya yung nag-contempt. Ngayon, umaayon na siya. Siya yung nag-contempt. Ngayon, umaayon na siya. Anong kredibilidad ng isang taong sinungaling na nahatulang makulong, di ba, ng panghabang buhay at idinukot ng mga satanas? Okay, tapos siya ay surprise. Actually siya ay surprise witness dyan sa joint public hearing on dangerous drugs, order, and safety. Sabi to, and safety on human rights public account. So doon, pinag-uusapan nila, mga palangga, right? Ang pinag-uusapan nila doon, kung paano nila lutasin, okay, ang problema sa pulburon, okay? Paano nila lutasin ang pogo? Actually, pogo at itong illegal na pulburon at ang smuggling. So, yung quad na yan, yung huwad na huwad na grupo na yan, ay pinagsama-sama nila para pagsama-samahin na nga lang do yung issue sa Bureau of Customs na si Liza Tanas at ang pamilya ni Bangag, si Martin Araneta na pinangalanan ng Clarita Carlos, kaya siya tinanggal. Okay? Ngayon ang namamayagpag dyan sa smuggling, magsimula sa agriculture, sa droga at sa lahat na. Now, punta tayo dito kay Guban. Number one point na halatang pinadukot siya, dinukot siya sa kulungan ni Liza Tanas at ni Bangag. Sila may gawa niya. Okay? Kasi mga kababayan, dahil gusto na ngang pabagsakin ang mga Duterte, lahat idadamay na nila. So can you believe ang nahatulan ng panghabang buhay at dyan ay kinontempt sila mismo, nag-contempt back in 2018, mga kababayan, ay hinugot nila para idiin ang mga Duterte. So obviously, okay, ito ay pakana ni Liza Tanas. Ito yung ganti nila sa authenticated video ni Bangag Jr. at yung testimonya ni Cathy Binag. Kailan naging star witness or eyewitness ang wala namang na-witness ng kanyang dalawang mata? Idinadawit niya si Pulong Duterte, idinadawit niya si Man Scarpio at si Michael Yang. Okay? I know may issue yun in the past, but I will talk about yung pagdawit niya kay Duterte, sa mga Duterte. Kitang-kita nyo talaga na ito ay pakana ni Bangag at ni Liza Tanas. Prior to this, mga kababayan, di ba sabi ko sa inyo, ay talaga nilang pupunteryahin lahat ng kritiko. Ito kapapasok lang na information. Di ba? I think pinost na rin yan ni Spokes Roque, pero baka hindi niya pa ito alam. Okay? Napag-alaman ko, mga kababayan, na may balak silang, may balak silang literal na gurgurin si Spokes Harry Roque dahil pinagbibintangan ni Martin Romualdez, ayon sa aking source, na si Harry Roque ang behind nitong pulburon video. Ano ang kinalaman ni Harry Roque dyan? Siya ba ang suminghot? It just so happened na siya ay supporter ng Maisog at inibitahan natin siya dito at doon natin delay ang video ng authenticated Bangag. So ngayon na ginagawa ni Tambaluslos, ito breaking news. Balak ipagurgor si Harry Roque at lahat ng pwedeng humarang, literal man o yung gurgor na tinatawag na ginagawa nila dito kay Pangulong Duterte. Ano ba ang sabi ko sa inyo in last year ng November? Nagugurgurin nila ang mga Duterte sa pamamagitan ng what? Paggamit ng pag-abuso ng batas, katulad ng paggamit ng ICC. O ayan, di ba? Nagkatotoo na lahat. Then Pastor Quiboloy, and now ngayon, pinadukot itong, well, that's my term. Pero ibig sabihin,
dinukot nila doon sa kulungan para mag-testify. Inisa-isa ko yung speech ni, well, it's like a privileged speech, mga ka-gosh, di ba? It's like a privileged speech yung ginawa nitong Guban na ito ay convicted at nakakulong ng panghabang buhay. Pero tignan mo, well-treated. You have to be smarter than bangags, mga kababayan. Well-treated, then kompleto ang gear, di ba? At mamaya babasahin ko yung kanyang privileged speech bago nagkaroon ng mga interpellation doon. Pansinin ninyo, walang nag-o-oppose sa kanya. And the way na magsalita siya, parang kontrolado niya yung crowd. Sobrang high pitch ng boses. Natandaan ninyo si Spokes Harry Roque? Nagsasalita, di ba, doon sa the same committee na yon? Ano ang sabi ng mga Jutang Ginemes? Ano ang sabi ni, Gatchalian? Okay? Nung mataas ang boses ni Harry Roque, ipapakontempt nila. Pero to all pitch, na kontrolado niya yung crowd. Ibig sabihin, alam ng bilanggong ito na ay protected siya ng mga huwad na committee. Bakit ka mo? Yan, naka-vest, naka-bulletproof. Nung si Morales ang nag-testify na si Lisa Tanas at si Kumar, okay, at narinig nyo mismo, hindi nga galing kay Morales narinig nyo mismo sa video na pwede siyang ipagurgor, ipategi, okay, ni Lisa Marcos at ni James Kumar based on yung si Picoy, di ba? Nung nandoon siya sa yung nandoon sa video na narinig ng buong bayan. Pinotektahan ba ng mga buwaka ng ina na mga senador si Morales na binigyan siya ng gear, binigyan siya ng security o suportahan or protektahan ng buhay niya? Wala. Sino ang binangga ni Morales? No, makapangyarihang bangag. Si Lisa Marcos, si Kumar at ang presidenteng bangag ninyo. Binigyan ba siya ng equal treatment katulad ng ginagawa kay Guban? At binigyan ba si Morales ng chance na magsalita? Hindi nga ganito si Morales magsalita Di ba? Talagang kung ano yung the way siya mag-deliver ng kanyang communication is ganon. Pinakontempt pa siya. Itong Guban, okay, sabi ko nga sa inyo, napakasinungaling kasi hindi nagkakasunod yung thoughts niya. Inaral ko yung pagkakasunod, tinranscribe ko. Okay? Tinranscribe ko para mas maintindihan ko. Kasi ang taong nagsasabi ng totoo, ang thoughts niyan tuloy-tuloy, walang magbe-break dyan. Kahit na paikot-ikutin mo, walang magsilinanto sa Ilonggo. Ibig sabihin, hindi pagkasunod-sunod. Okay? Kung may pagkakataon man, hindi pagkakasunod, kahit bumalik ka dun sa issue na yun pa rin yung ikukwento mo. So, definitely, ito ay trial by publicity para talagang ibagsak ang mga Duterte. Pero hindi kayo magwawagi dahil kayo ang babagsak. Now what? Ito, sabi na, yung unang-unang punto, maniwala ba kayo na sinabi na doon sa hearing na yon, na sinasabi ng Guban na yon ay wala na, konti na lang daw po ang pulburon o ang illegal na asin, okay, na tinitira ng mga kabataan, tinitira mismo ng presidente, okay, yung pulburon, konti na lang daw. At ang sabi niya, mga kababayan, konti na lang ang pulburon at konti na lang ang addictus benedictus. Alright, so sabi niya, okay, tingnan natin. Sabi niya dito, konti na lang daw ang pulburon sa panahon ni Bangag. Kaya nga sabi ko kagabi, habang nasa biyahe kami, sabi ko, Julul, konti na lang ang hindi addict sa panahon ng mga Bangag. Alright? So, yun yung mga nakasulat sa script niya, mga kababayan. So, habang pinapanood ko, walang cross-exam. Okay? Yung mga katanungan, lahat scripted. Bakit ka? Basahin natin. Ang sabi ng Julul, tapos with all pitch, sabi ko high pitch, the Honorable Chairman of this committee, bago po sana ako mag-introduce, mas gusto kong basahin muna ang letter ko sa inyo. Mas malinaw kung ano ang intention ko dito, kung tama ba ang hinihingin ko sa inyo. I mean, privileged speech yun. Only the House of Representatives member, okay, ang pwedeng mag-privileged speech.
Pero hindi nga nila kina-counter kasi definitely ito ay scripted. Nagawa na at bayad na ang mga buwakan ng Ginemes ang kanilang pagkatao. Sabi ko nga, hindi nagkakasundo yung thoughts ng nagsasalitang galing sa kulungan na nahatulan ng pangangabang buhay na pagkukulong dahil sa pagkasangkot sa droga. Now what, mga kababayan? Oh, sabi niya dito, sabi niya pa, ang drama, di ba? Honorable Ace Barbers, I am asking your honor at least siguro kaya ito at least, sabi niya, mga 3 paragraphs, iniretalya niya ito. With the forum which this squadron will provide, I wish to express my intent to be part of the investigation and I undertake to tell the truth, if nothing but the truth, to shed light on the proliferation of pulburon and illegal na asin. Sabi pa niya, should you consider me as one of your resource persons, may I respectfully request that I've been given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives. May command siya palangga. Sabi niya, House of Representatives for the Witness Protection Program. Considering that my testimonies will pose serious and imminent danger to my life and self-incriminatory. Sabi pa niya, for your consideration and perusal of course, Your Honor, I attach here with copies of my sworn statement containing my proposed testimonies in judicial affidavit containing my retraction, sabi niya, of my previous testimonies during my testimony in court, particularly my statement that Colonel Asierto has personal knowledge of the importation of 2 magnetic lifters containing illegal na asin and confiscated, Okay. Hindi ko na muna tatapusin yan. So may demanda siya. Okay? May demand na itong bangag na ito, na dapat ito yung kanyang kondisyon. Okay? Ayan na. Ngayon, mga kababayan, ano sabi niya dito? Nagtestimonya, ito ang very alarming. Alright? Very alarming. Hanapin ko lang yung very alarming niyang sinabi. Sabi niya, Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa Korte, RTC Branch 35, sa Manila, binago ko na po ang statement ko doon. So, paano mo pagkakatiwalaan? So, ibig sabihin, yung mga kinontempt nila in the past, yung mga nahatulan na ng convicted na, pwede mong i-retract convicted. Hinatulan na siya pagkakulong ng habang buhay. Pwede mong baguhin. Ibig sabihin yung mga nahatulan na ng Korte, ng Korte Suprema, na ito after the hearing and everything, pwede mong hugutin sa kulungan para mag-testify dahil gusto ni Bangag Jr., gusto ni Lisa Tanas na sirain ang mga Duterte. So, di ba, ano ang kredibilidad ng isang nahatulan na sangkot sa illegal na pulburon? At kitang-kita sa pagbumuka nitong guban na ito na spontaneous ang kasinungalingan. Pero pagdating, kung siya ay i-cross-exam, hindi siya mananalo kung ito ay ikukorte. Kaya nga, the reason why, mga kababayan, kaya may surprise person like him. Kasi yun yung ginawa nila Lisa Tanas na labangan ng gobyernong ito na mga tambahudas para sirain ang mga Duterte at yan, gamit na gamit ang mainstream media. Bakit etong guban na ito, sinurprise nila, ay dinala nila doon, hinugot nila sa kulungan. Samantalang itong si Cathy Binag, babae, matapang na naglabas ng kanyang testimonya, siya ang tunay na star witness, eyewitness, na nakita niya na inabutan siya o inalok siya ni Lisa Tanas ng illegal na pulburon at nakita niya ng maraming beses na ang presidenteng authenticated bangag dito sa Amerika ay sumisinghot. Pero dinedba ng huwad na committee ito. Kasi itong huwad na committee ito ay kasabwat ng gobyernong bangag. Bakit bibigyan ng privileged speech na no interruption at all? Etong convicted. At kinontempt din nila in the past. So, ibig sabihin, tanungin ko kay Akop, ibig sabihin, julul ka. Kung yan ang naratibong tignan natin, na nagkamali ka, Akop, bakit hindi mo sabihin sa taong bayan
na nagkamali ka, kinontempt mo tong julul na si Guban. Ano ngayon naniniwala kayo na what nakakagalit talaga mga kababayan dahil ginagawa kayong tanga. Alright? Ano ang sabi dito niya? Tingnan natin. Basahin ito natin na tuloy-tuloy. Your Honor, again, magandang hapon po sa hearing po namin sa korte sa RTC Branch 35 sa Manila. Binago ko na po ang statement ko doon. Okay? So, di ba? Binago yan. Na ngayon ko rin po, may ilalabas po ako kung bakit ko po tinuro si Colonel Asierto para mag-disguise ako. Para mag-disguise na tinuro lang daw niya si Asierto kasi nga, di ba sabi niya, ginigipit daw siya o tinatakot siya. Sabi niya, pero mas mabuti po na ikwento ko na ang sunod-sunod para po malaman ng taong bayan at mga kagalang-galang mga kongresista, putang mga kagalang-galang mga buwaka ng inang salot sa bayan na lumalamon ng pera ninyo at nagdanakaw. Sabi niya dito, dahil ako po ngayon, ngayong August 7, 6 years na po ako simula nung nahuli po yung magnetic lifter na yon sa custom. Sabi niya, September, I think, kung di po ako nagkakamali, was 6 years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong listen to this statement, na pinahihirapan sa kulungan. Sabi niya, hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing dahil sa Senado pa lang, pagkahuli po namin ng magnetic lifter sa custom, pagdating po sa Senado, tinutukan po ako ni Poncio Pilato. Okay? Yun ang sabi niya, tinutukan daw siya ni Poncio Pilato. So, kung itong mga, kung itong mga kongresista, okay, itong mga legislators, kung may matino doon pa lang, cut! Okay, kung ako nandun, cut. Okay, tumigil ka muna. Sino yung tinutukoy mong Poncio Pilato? Nakikinig sila, di ba? Nakikinig yung mga kongresista. Walang interaction. Kasi parang privilege speech nga eh. Di ba? Sino yung Poncio Pilato na sinasabi nitong Guban? Bakit walang nag-stop sa kanya, nag-interrupt sa kanya, or nag-cross-exam? So definitely, magkakasabot itong mga buwakan ng inang to. Okay? Tapos sabi ng Guban, yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic lifter with the illegal na asin sa Manila Container Port together with PIDEA. Then kasama ko po si Colonel Pardo, Director of NCR, PIDEA. Kasama po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang lahat at maayos at mahuli ang illegal na pulburon. Sabi niya, dahil dyan po, sa utos din sa akin ang director ng CIS where I belong. Sabi niya pa, ako nga po pala si Jimmy Guban. Sabi niya, intelligence officers ng Bureau of Customs before. Sabi niya, eto, listen to this. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS, Port of Manila. Sabi niya, ako ngayon si Jimmy Guban with prison number Masama po pala manghuli ng illegal na asin o pulburon sa loob ng Bureau of Customs. Sabi niya, sumusunod lang po ako sa utos ng pamunuan dahil noon ay katatapos lang at natanggal itong pinuno ng Bureau of Customs, pinalitan na galing sa PIDEA. Sabi niya, ng pangalanan ay si Commissioner Isidro La Peña. Sabi niya, during that time, operatiba na po ako, organic po akong operatiba ng Customs and Intelligence. Kailangan pala na. Okay? Mabiya dito. Napakasinungaling nito, mga kababayan. Okay? Napakasinungaling ng julol na ito dahil dito kitang-kita mo na talagang ito ay hinugot nga lang sa kulungan para sirain ang mga gusto nilang sirain dahil ang purpose nga nila Tambahudas at ni Liza Tanas at ni Bangag ay sirain ang mga Duterte, mga kababayan, mga palanggan. So ngayon, ang eksena is ganito. Okay. Ang sabi niya, Poncio Pilato, di ba? Sabi niya, yan po ang totoo, nahuli po namin ang magnetic lifter with illegal na asin sa Manila Container Port together with PIDEA. Din kasama po si Colonel Pardo, Director ng NCR PIDEA. Kasama po rin namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para ang lahat at maayos at mahuli ang mga illegal na asin at pulburon. Dahil yun po ang utos sa akin ng Director ng CIS where I belong. Yun, basa ko na pa ito. Sabi niya, ito, masama po pala manghuli ng illegal na pulburon o asin sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan dahil noon ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs na pinalitan galing sa PIDEA ng pangalan ni si Commissioner Isidro La Peña. Sabi niya, during that time, okay,
operatiba na po ako, organic po ako operatiba ng Customs and Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inutos sa akin. Marami pong reports na nare-receive namin na still nandoon ang mga tao. Ito, listen to this. Na still nandoon ang mga tao ng First Family. Referring to the Duterte. Sabi niya, at pati sila ay naging influensya. During their first few months, marami na pong nawawalang containers sa Port of Manila, Tuguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received only about 7 to 10 containers loaded with illegal na asin. Isa po itong magnetic lifter, sabi na isa-swing nila. Ito, nahinabol namin, inayos ko, at in the time na nakuha po namin positibo na joint press release ng BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. Sabi niya, it was good accomplishment, sabi niya, Your Honors. Pagdating po sa Blue Ribbon Committee, nagbago. Sabi niya, the night before the Senate, Blue Ribbon Committee may tumawag sa akin. Okay, sabi niya, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone, another ring, may kasunod na nag-text, nagpakilala si DS Mangawang, or our deputy collector during that time sa Port of Manila. Sabi niya, nagpakilalang siya, ito kasi gusto ko tutukan, nagpakilalang siya, kaya siya sinagot ko. Pero hindi cool kami yan nagkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumawag sa iyo si paring Benny. Okay? Kausapin mo, Benny Anticorda. Sabi niya, I am referring to Benny Anticorda. Kausapin mo kung ano pa ang magagawa sa kargamento. Okay? Para daw, utusan siya na wag ituluyan na ulihin o ilabas or whatever, yun ang dating dito. Sabi niya, sinagot ko sapagkat siya, sabi niya, Madam, sorry, trabaho ito. Huli na yan, accomplishment yan. Ito, sabi niya pa, mga kababayan, ito, nag siya. Your Honors, sabi niya, pagdating po sa Senado sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight ka agad ako in contempt. I was cited in contempt. Sabi niya. Kaya nga dun sabi ko, nung time na yon, kung ako ang nag-interpolate doon, sasabihin ko sa kanya, stop! Sino ang nag-cite ng contempt sa'yo? Ang nag-cite sa kanta sa Senado, si Gordon. Ang nag-cite ng contempt sa kanya, yun nga si Akop mismo yung taga-tanong doon. Pero walang ganon na pagsabi si Akop kasi definitely ito ay scripted. Ang sabi nitong Guban, dinala ko agad ako doon sa kwarto. Gusto kong magpahinga. Wow! Tingnan mo to ito yung statement na to. So, nung kinontempt siya, dinala po kaagad ako sa kwarto. Alright, listen to that. Dinala po agad ako sa kwarto, gusto ko pong magpahinga. Ano ang correlation nang dinala ko po ako agad sa kwarto, gusto kong magpahinga? You mean, pag-cite ng contempt sa'yo, sige, pupunta na ako dun sa kwarto. Maybe I can ask Agent Morales kasi siya ay na-contempt din dyan sa Senado. Di ba? Kung ano itsura ng kwarto. Although na-explain na pala ni Agent Morales sa akin na isang square lang na kwarto na, walang gamit and everything, higaan lang, Okay, tuloy natin. Sabi niya, dinala po ako agad dun sa kwarto. Gusto kong magpahinga. Putang ina, ano ang correlation sa dinala ka sa kwarto, gusto mong magpahinga? Pag konti-konti mo, sige, ito na, welcome to my room. Di ba, sarap naman sa Senate, pahinga na ako. Di ba, dun pa lang yung mga sinasabi niya, it's all kasinungalingan. Sabi niya, tignan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang trabaho, na magtrabaho ng tama. Okay? So sabi niya, okay, mga kababayan, tignan mo, pumasok daw siya kinontempt siya, pagpasok niya sa kwarto, sabi niya dun sa mga huwad na committee, gusto kong magpahinga. Kaka-contempt lang sa'yo, magpapahinga ka, walang magpapahinga. Ano ang una mong gagawin? Diba? Siyempre, re-recall mo yung mga pangyayari, mag-iisip ka, isipin mo yung pamilya mo and everything. Walang nako-contempt. Okay? Kahit sino. Na pagpasok mo, gusto magpahinga, parang nagbakasyon ka lang. Utang na, tigilan yung mga taong bayan. Ito ay gawa ni Satanas at ni Bangag. Huwag yung pinagluloko ang taong bayan, mga sinungaling. Okay? Then sabi niya, tignan ko kung anong pwede kong magawa dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. Okay? Tignan ko anong magawa, mali pala magtrabaho ng tama. So sabi niya, may sumunod po sa akin na kumatok. Kumatok daw po doon kung saan sa kulungan, doon sa kwarto ng Senate. Sabi ko, siguro may tutulong sa akin.
may tutulong daw sa kanya. May kumatok, siguro may tutulong sa kanya. Okay, so kinatok siya, may tutulong daw sa kanya, nagpakilalang taga Blue Ribbon. Sabi niya, buksan mo ang pinto. Sabi daw, babae, sabi niya, sana po makuha ang CCTV. Alright? Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. Ngayon, sabi niya, may sumunod po sa kanya, pumasok diretso sa kwarto ko. Once na may kumatok sa'yo, alam mo kung sino pangalan. Kasi magtatanong ka, yung kakatok sa'yo, magpapakilala ako si Juan de la Cruz. Da. So, eto, hindi daw niya kilala, di ba? Police, ano siya eh? Ano siya? Ano tawag siya? May experience siya siyempre sa investigation. Kaya nga daw sa akin, nakahuli siya, di ba? So, definitely, marunong ka mag-investigate. Kasi ano ang gagawin mo pag naka-encounter ka ng tao, ganyan, nakakulong ka, kinatok ka, kahit nakatukan ka sa bahay mo, may kumatok, hindi mo tatanungin kung anong pakay mo, sino ka. Tatanungin mo, ano po yun, sino ka, o what is your name? As simple as that. Basic yan. Kahit sa kulungan ka, o nasa loob ka ng kwarto, o nasa bahay ka. So ito ay hindi nagsilinanto, hindi nag-jive yung kanyang mga statement. Okay, sabi ko siguro may totoo yan. Sabi niya, babae, sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po, sabi niya, stop. Doon palang kinat na siya ng mga huwad na committee. Sino yung babae yun? Kasi hindi mo dapat mamimiss yung moment kung ikaw ay investigator. Okay? Kung ikaw, kahit na ikaw, or abogado, di ba? Habang nagsasalita, okay, yung let's say, yung plaintiff o ang, tawag dito, ang plaintiff o yung defendant, puputulin mo siya kung anong sinasabi niya. Sino ang nagbukas sa'yo? Ano ang pangalan? Okay. Diba? So dito pa lang, pinagbibigyan siya kasi hindi nga hearing ang naganap. Privilege speech na sobrang high pitch, itong bilanggo. Then sabi niya, may sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Okay, doon, another tanong. Sino ang sumunod sa'yo? Pumasok sa kwarto mo, ano ang ginawa? Although sabi niya dito, tuloy-tuloy po akong dinuduro. Okay, dinuduro na siya nung pumasok. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na ito, okay? Pag binanggit mo ito, mamamatay ka. Alright? Yun ang sabi. Dapat, di ba kung itong mga matitinong huwad na committee na yon, so nung pumasok siya, sinabi niya pa kaagad, dinuro ka ba kaagad? Ano ang ginawa niya? Pwede ba i-describe ang kwarto na yon? Nasaan siya? Nasa kanan mo siya? Nasa kaliwa mo siya? Umupo ba siya sa kama mo or what? Wala. Walang cross-exam. Kasi definitely, this is all scripted. Gawa ito ni Bangag at ni Satanas dahil sila ay namumuro na sa taong bayan na authenticated Polvoronic Addictus Benedictus si Marcos Jr. na pina-authenticate ko dito sa Amerika. Ay di ba tinakot nga ako? Tinakot kayo na huwag niyong isi-share kasi yan ay deepfake AI. And now lumabas na ang authentication. Thank you, The Manila Times and Sir Roberto Tigdao na at least tinulak nyo yan, SMNI yan. Di ba pa? Di ba? Tinakot kayo na wag i-share. Tapos kakasuhan daw ako dahil ako ay naglabas nitong Polvoronic video ni Bangag na deepfake daw. Pero hanggang ngayon, July, August, mag-isang 3 days na kung binigay ko sa kanila. Sabi nila mga kababayan, makikipag-ugnayan sila sa Amerika para panagutin ako dahil ako ay naglabas ng deepfake video na sumisingot si Marcos Jr. Kaya nga, di ba, I challenge them, kaya ako nagpa-authenticate kasi gagamitin ko yun sa korte at ang forensic analyst or expert ay willing to testify sa court. Pero bakit hindi nila ginagawa yan to file a case against me patungkol dyan para para talaga maniwala yung taong bayan sa kanila? But they're not gonna do that. Why? Kasi sa korte, doon kami magbabakbakan ni Bangag na patutunayan ko not only sa Filipino people, sa buong mundo na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus. So, eto pang lihis ito. Kaya kahit na mga nakabilanggo na dudukutin nila at marami pang, tandaan niyo, nakarating sa akin, marami mga bilanggo na dudukutin nila para ibato sa mga Duterte ang ginagawa nila ngayon. Okay? Tandaan niyo, sila ang gumagawa ngayon. Sabi nga, thinkers are doers. So sila ang gumagawa ngayon. So nag-iisip sila kung sino pa mga preso ang ipapadukot nila. Imagine sabi ko nga yung PDEA leaks.
Pinakontempt si Morales, hindi naman mataas ang boses. Pero ito, walang interruption. Si Morales, the moment magbukas pa lang ng bibig, i-interrupt na naman putang ina. Diba? Nakita nyo. Pero ito, 15 minutes continuous ang kanyang salita. No interpolation at all. No cross-exam. So meaning, malinaw pa sa sikat ng araw na itong WAD na to, or huwad na committee, ay magkakasabwat si Tambahudas, Satanas, si Bangag, lahat sila. At sinong kalaban nila? Taong bayan, not the Dutertes. Believe me. Hindi Duterte ang tutumba dito. Kayo. Habang si Lisa, si Tambaloslos, based dun sa inulat sa akin, based dun sa report na nakarating sa atin, ay nagsa-stock ng pera 3 billion pesos a month. 3 billion pesos a month dyan sa Forbes Park. Nagrenta sila ng bahay, meron pa sa Alabang, nagre-rent ng mga bahay para lang ilagay ang kanilang nakaw sa smuggling, sa pulburon, lahat ng klase, kasama yung kanyang kapatid. Base sa report yan ni Clarita Carlos. Kaya tinanggal si Clarita Carlos sa Security Council. Okay? Now, sino ang tunay na nahihirapan dito? Tapos sasabihin ni Guban, wala nang droga sa Pilipinas, wala nang pulburon, maniwala ka? Ikaw, nakikita mo, ikaw na nanonood sa akin, sa mga iskinita, sa mga bahay ninyo. So, wala bang nagtitili, wala bang sumisingot? O kayo mismo makasagot ang mga anak ninyo. For sure, may nanonood dito na isa ang mga anak ninyo na biktima ng pulboronico at illegal na asin dito. So definitely, nung dineliver ni Guban, na ay wala na masyadong pulburon. Sa panahon ni Bangag Jr., yun ang gustong sabihin. Yun ang itinuro sa kanya ng mga putang inang mga Bangag. Tanga ka na lang kung magpapaniwala ka o ikaw ay dilawan na budol-budol na nakipagsabwatan na dito sa mga Bangag. Katulad ni Trillanes de Lima, ayan na nag-proliferate ng drugs doon sa Bilibid na absuelto lang noong panahon ni Liza Tanas. At the same thing with the Rappler, okay, na what do you call it? Foreigner-owned. Diba? Yung kanilang kumpanya na absuelto din sila. Lahat i-absuelto. Okay? Lahat i-absuelto ng Bangag na ito, basta dilaan nyo lang ang kipay ni Liza Tanas. Sumunod lang kayo, kaya talaga ang bayan ninyo lulubog at lulubog hanggat pinababayaan ninyo itong mga taong ito na magdudukot ng mga sindikato o magdudukot ng mga convicted mula sa kulungan para sirain ang mga tao o kung sino man ang gusto nilang sirain. Ano sabi ni Guban? Sabi niya, tuloy natin kasinungalingan niya. Sabi niya, nakita ko po, staff ng Blue Ribbon ay sumunod sa kanya pumasok diretso sa kwarto. Ayun na nga, sabi ko, dapat tinanong nila ng mga huwad na committee kung sino yung tao yun. So, tuloy-tuloy po ako tinuturo o dinuduro. Sabi niya, Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na ito, ang binanggit mo ito, mamamatay ka. Binanggit mo lang yung pangalan, mamamatay ka. And now, headline na. Hindi ka niya nakita. So, in meaning, pag binanggit ng kung sino-sinong pangalan, pag trip lang ng isang convicted, na sangkot talaga tunay na napatunayan na siya ay sangkot sa pulburon. So magbabanggit siya ng pangalan, i-headline na ng mainstream media dahil siyempre Duterte. Pero nung nag-release ng statement, si Cathy Binag, na nahuli niya, ay inalok mismo siya ni Lisa Araneta Marcos, aka Zatanas, ng illegal na pulburon, ni isa sa mga buwaka ng GNMS na ito, walang reaksyon. Hindi ba dapat ito ang tutukan nila ang presidenteng Bangag pero pinatawag ba si Cathy Binag? Hindi. Kaya nga ito si Senator Bato, dahil siya ang chairman ng Committee on Drugs sa Senate, you have to act now or else magiging bato ka. Wala si Bato, hindi ka na magiging tao, magiging bato ka, nalulusawin ka na. Diba? Pag hindi, lulusawin ka ng kalaban mo, not ako. Lulunukin ka, Senator Bato ng buo. Now, sabi ko nga sa iyo, kaya galit na galit ako, nung time na yon, Senator Bato, ayaw mong ipatawag si Lisa Araneta Marcos na pwedeng gumurgur kay Morales. Ayaw mo ipatawag daw, kayo gugurgurin. Good luck sa'yo. Ayaw hindi ka gugurgurin. Yeah? Kasi umaasa ka sa mga Bangag na ito. O, tingnan nyo, pati mga nakakulong, hilain nila.
O baka palabasin pa yan, yung mga tao, mga nakakulong. Okay, here's the thing. Remember? Sabi ni Cathy Binag, yung mga bangag, katulad ng mga grupo nila Dameo, assistant, di ba? To the President, special assistant, si Anton, at yung ex-partner niya, ay ginagawa nila, nagpapalabas sila ng tao sa kulungan na posible pwedeng gumburgor, mag-utod sa jolo. You know what I mean? So ito, very bangag ang pattern. Nagpalabas ng preso para i-surprise doon, surprise resource person. Ano ang kredibilidad ng isang nakabilanggo at nahatulan ng pagkakulong ng habang buhay? Tapos anytime, any day, pwede niyang i-retract yung sasabihin niya. Baka sa susunod ay, ano na yan, amnesty na. Dahil sa pagdiin niya sa mga Duterte, dahil yun ang utos ni Satanas. Baka bigyan ng amnesty na yan ni Satanas. Kasi the mission is burahin sa mapa ng politika ang mga Duterte. Sirain si Inday Sara. Kaya nga diba si Inday kinikising, gustong gurgurin si Inday. Gusto nilang gurgurin si Inday. Mismo sinasabi ni Inday na kinikising siya. Si Harry Roque gustong gurgurin. Si Glenn Chong gustong gurgurin. Si Attorney Vic, pinapuntahan doon sa kanyang opisina, gustong gurgurin. Ano ibig sabihin nito? Ang bangag at si Satanas ay gusto kayong patayin lahat. Sa gutom at literal na mga kritiko. Ako, lahat tayo, gusto nilang gurgurin. Kaya hindi magwawagi ito. Kaya recently, tignan mo, ang Friday group nila Pebbles sa Lakera, ni Agent Morales, sila Maui, Princess Maui nandoon. Ano yung impact nito? Pinalibutan to, nagtawag ang pari daw, tama ba yung pari ng pulis? Ang dami nila doon, akala mo ang kalaban nila ay mga terrorist, hindi naman. Nagdasal lang, nagkukwentuhan lang, nagbablog lang sila doon, pero pinalibutan sila ng pulis. Akala ko ba shortage tayo sa kapulisan? Marbil. Excuse me. Bakit yung mga pulis na yon? Alam ko si uto-uto lang, sunod-sunuran lang naman yung trabaho nila. Imbis na dalhin doon sa mga lugar na kung saan ang mga polboronic na mga kabataan o nalulong sa asin, o di ba? O sa mga talagang kalaban ng bayan, okay? Na mga polboronic manufacturer, doon sila nakatutok. Pero bakit nandoon sila sa EDSA na wala namang ginagawa yung mga tao doon, ay nag-air lang ng kanilang grievances, ng kanilang hinaing sa buwakan ng kinangbangag na gobyernong ito. Pero pinalabutan sila ng isang batalyon, baka 2 batalyon pa yung pulis na yun. The same thing na ginawa nila dun sa mga KOJC members sa Davao. So ito ay nasa delubyo na kayo. Ngayon tatawa-tawa kayo. Kayo mga bangag, kayong sumusuporter sa mga bangag. Sabi ko, idasal ko sa Diyos, mga kababayan, na sana kayo na ang maging biktima ng mga bangag at na matikman ninyo ang hagupit ng mga walang iyang ito. Masamang magdasal, pero sa panahon ngayon, sabi ko nga, kahit kapalit ng buhay ko, idasal ko lang na mawala lahat ang mga demonyo sa Pilipinas. I-exchange ko yung buhay ko. Mawala lang si Satanas Marcos, si Bacag Jr. sa pamumuno dahil sila ang tunay na berdugo, sila ang tunay na sindikato, sila ang tunay na mafia sa gobyernong ito. Why? Tomorrow, ito, ilalabas ko yung picture na kung saan kasama ni Liz Satanas, okay, ang mga POGO operators na nagbigay sa kanya ng multi-million. We talk about 750 million during the campaign. Gusto nyo idiin si Roque? Gusto nyo idiin ito mga Duterte? Ako ang magdidiin sa inyo sa pamamagitan ng picture na ito. Not right now, tomorrow. Ha? At napag-alaman ko, mga kababayan, ayon sa ating report ng ating puting ahas, ay kinukumbinsi na nila ngayon kay Harry, Mr. Spokes Harry Roque, baka hindi mo pa ito alam. Kinukumbinsi nila ngayon yung mga nag-rent doon sa property, okay, na pinag-uusapan nila dyan sa Congress, na babaliktad at magpapabricate ng kwento laban sa'yo para ikaw ay kasuhan ng qualified human trafficking, which na-post mo yan. Mainit na init na informasyon na nakarating sa akin, kakumbinsihin nila, now you know, kukumbinsihin nila yung tenant ninyo para bumaliktad
At kapalit nito ay maabswelto sila at idiin ka, Harry Roque. Maliban sa gugurgurin ka literally, so you have to be very careful. At gagamit sila ng mga tao para mag-fabricate ng istorya. Kung kaya ni Lisa Tanas magpalabas ng convicted sa kulungan, kaya nga niya tumawag sa Romania, di ba? Kaya nga ni Lisa Marcos mangidnap ng 2 batang minor de edad, nangidnap sa Turkey. So, kaya niyang pumatay talaga, manggurgur talaga. Kaya nilang magpalabas ng preso, kaya nilang baliktarin ang lahat para mabura tayong lahat at mamayagpag sila ng katulad ng nangyari noong Marcos Sr. at manatili sila sa pwesto. So, mag-isip-isip kayo. Itong mga shongabels na mga men and women in uniform na nagpapauto o nagpapabayad, wala na tayong magagawa yan. At kayong mga matitino, kailangan niyong gumalaw bago mabiktima ang inyong mga anak. At nakikita niyo naman na si Lisa Tanas, again, kakabalita ko lang sa inyo ng isang araw, na mayroon pinatay o na-aksidenteng PSG. Hindi pala nagpatiwakal dahil nahuli nung PSG na yon na ayon sa report na narating sa atin, ay nahuli niya si Lisa Araneta Marcos na nakipagtsuktsakan, bangag na bangag sa pulburon doon sa isang PSG. See, nakita ninyo? Malupit ang pinagdadaanan niyo, mga kababayan. Sabi nung balik tayo dito sa ulupong na ito. Itong ulupong na guban. Sabi niya, tuloy-tuloy po ako tinuduro. Okay? Jimmy, pag binanggit mo ang mga pangalan na ito, ganyan mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Sabi niya, di natatagal ang buhay mo. Sabi niya, the worst, Your Honor, sinabay niya pa. Pati anak ko. Sabi niya, alam namin kung nasaan ang anak mo. Sabi daw sa kanya, sa Makati, madali lang kidnapin yan. Ang kidnapper, si Lisa. Siya ang kidnapper. Alright? Kaya ngayon, tignan mo, yung mga ginagawa ni Lisa Tanas na binibintang sa mga Duterte, nakita ninyo? Kasi base dito, sa statement ni Guban, during that time ay willing mandukot ang mga Duterte. Diba? Based on sa kanyang statement. Pero ang gumawa si Lisa mismo, dokumentado, mga kababayan. Dokumentado yan sa Turkey. Kaya nga mayroong protection si distressed mother ang kanyang mga anak dahil ipinresent na yung iPad na si Lisa Tanas ay nakipagsabwatan sa DOJ, sa AFP, sa consulate at sa lahat ng mga ahensya para magpadukot ng bata. Dokumentado yan. Yan ang ayaw pag-usapan ng mga taga Senate, lower and upper house. Diba? Kasi nga, mga duwag sila at mga kasabwat sila. Ulitin ko, si distressed mother ay sumulat kay Teddy Boy Locsin Jr. Dinedma. Si distressed mother ay sumulat kay Risa Ontiveros. O ayan, di ba? Humingi para protektahan ang mga kababayan at mga kabataan. Dedma. At marami pa siyang ibang sinulatan at dokumentado yun. The reason why binigyan siya ng protection. At number 1 suspect doon, ay number 1 na nagpahirap sa kanya ay si Lisa Marcos. Dahil si Lisa Marcos ang nag-facilitate ng kidnapping ng kanyang mga anak. So ngayon, yung ginagawa ni Lisa, binibintang niya sa pamilya ng mga Duterte. Si Lisa napatunayan na sa bansa na kung saan nandoon ngayon ng distressed mother, kaya binigyan siya ng protection. Hindi magbibigay ang isang bansa ng protection sa isang tao nagsisinungaling o gumawa lang ng kwento. Pinakita yung iPad at mga ebidensya ni distressed mother, kaya sila nabigyan ng protection. So sino ngayon ang kidnapper dito? Tuloy tayo kay Guban. So, Mr. Honors, alam niyo ba, sabi pa niya, ito malaloka ka, ha? Tapos kunyari, manghang-mangha ang mga putang ina, pero sa totoo lang, alam na nila yung script. Sabi ni Guban, Your Honors, alam niyo ba kung sino ang mga tao na ayaw niyang pabanggit? O, tapos ano ang itsura? Okay, ano ang itsura ng mga buwaka ng this? Ha? Oh, wow! Diba, kunyari, gulat na gulat. Oh, Your Honors, alam niyo ba? Putangin na, alam na ni Guban kasi nag-usap na yung mga buwaka ng Genimis na yan. So, sabi ni Guban, na halos doon pa lang, gusto na akong sipain. Bugin, sabi niya. Tingnan mo. Sabi niya dito, ha? Tingnan natin yung statement niya. Okay? Nagkukwento siya. Sabi ko nga sa inyo, di ba sabi niya kanina, tuloy-tuloy akong dinuduro. Jimmy, ganun-ganun. Pag binanggit mo ang pangalan na ito, di ba, ang scenario, ang scene, interior, inside the
room. Kunyari, gumagawa tayo ng script ng pelikula. Interior, okay? Ang scene nasa loob ng kwarto ng Senate. Okay? Di sabi niya, Simi, pag binanggit mo yung pangalan niyan, sabi niya, alam niyo ba, kung sino, your honor, ang tao na mga ipabanggit. Tapos sabi niya, na halos doon pa lang gusto na akong sipain at bugbugin. Bakit may ganong additional coating? Okay? Bakit may ganon na alam niyo ba? Kung sino? Doon pa lang gusto na akong sipain at bugbugin. Bakit siya sisipain at bugbugin? Walang pwede ka lang, kung titignan mo kung pangmatalinong assessment, ito mga abogados, alam niyo yan. Kinakausap siya. O wag mong babanggitin ha, na ang involved dito, si ganito. Wala pa niya, hindi pa niya binabanggit. Gusto na daw siyang bubugin at sipain. Saan nang gagaling yun? Hindi pa nga siya sumasagot eh. Hindi pa siya sumasagot. Kahit naman yung mga sindikato, habang nagtatanong ka, di ba, wag mong babanggitin ha, ganyan. Wala ka pang reaction eh. Dapat nga, tatanungin itong mga puwad na ito, okay, nung sinabi ng tao na yon, na sinasabi kong hindi mo kakilala, hindi mo matandaan yung pangalan, na si Poncio Pilato, di ba, nagsabi niya, na gusto na siyang bugbugin. O dapat yun tinanong nitong mga huwad na ito, paano mo nasabing gusto kang sipain o bugbugin? Ano ba ang sinabi mo? Nasaan siya? Ano ba itsura niya? Bakit gusto pa niyang ganutuhin? So definitely ito ay fabricated story ng isang sinungaling na convicted na nakakulong pang habang buhay. Alam niyo ba? Sabi niya, si Kulong, si Mads, at si Michael Yang. At ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Benny at ni Porta. Di ba? So naman, ang mga hangag, kunyari, amaze na amaze. Pero alam na nilang straight. Sabi niya, mga kaibigan niya ni Benny at ni Porta, magkakasama yan. Sabi niya, hindi mo ba alam na iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang official pa, yan sa National Press Club. So yung thoughts ng kwento niya, di ba? Fabricated kasi kung matinong hearing yan. Okay? Kung ako ang nakaupo dyan, stop! Sabi mo, ikaw ay jujugin sipain. Bakit? Ano ang nag-trigger? Bakit doon pa lang ay gusto kanyang sipain o jugjugin? Tapos biglang talon, ay si Pulong at saka si Mads. Ano ang nangyari? Diba? Ano ang nangyari muna nung gusto kang bugbugin? Hindi ka ba nagsabi? Paano niya nalaman? Paano mo nalaman na ikaw ay jijipain o jugjugin? Nakita mo ba, nanlilisik ang mata niya? Tumaas ba yung paa niya? Inatel ka ba niyang ganunin? Tapos biglang si Pulong, si Mads at si Michael Yang. So, kahit hindi tayo abogado mga palangga, kayo mga abogadong matatalino, di ba? Ikaw cross-exam mo, paano mo nasabi? Kasi pwede mo bang sabihin na, doon pa lang gusto na akong sipain at bubugin. How did you know? What do you call it? Psychic. Alam mo yung iniisip niya? Tayo mag-usap, nagkakape tayo palangga. Alam ko, gusto niya akong bubugin. Alam ko, gusto akong bubugin ang kausap ko at sipain. What triggered? Doon sa sinasabi niya, ano ang trigger? Bakit niya naisip? Paano mo nasabi na ito ay gustong jugjugin? Nagtaas ba siya ng kamay? Nagtaas ba siya ng paa? Nanilisik ba ang kanyang mata? Nagganito ba siya? Wala. But again, it's a privileged speech sa isang bilanggo, sa isang sindikato na kasabwat nila. Walang nag-interpret. Ibig sabihin, mga VO, itong mga huwad na komite. Kasi yun ang gusto nilang palabasin. Sirain ang Duterte. So anyway, any words na lumabas sa bunganga ng mga convicted, na marami pa silang ipapadukot, pag sinabing Duterte, i-headline na nila. Because that's the purpose of it. The media conspired with the bangags.